Sa panahon raw ngayon, pantay-pantay na ang mga tao. Pantay-pantay na ang babae at lalaki o kahit anong kasarian pa man yan pagdating sa relasyon. Hindi katulad dati na kapag sinabi mong maloko, sinabi mong polygamous, lalaki ang naiisip natin. Pero sa panahon ngayon, maging babae rin ay ganun kung minsan. Bakit nga ba napapariwara ang puso o ang isang tao? Bakit nga ba nakakagawa tayo ng mga bagay na alam naman nating sa umpisa pa lang maling-mali? Pero tinuloy pa rin natin. Minsan daw dahil may naramdaman tayong pagkukulang. Minsan daw dahil may naramdaman tayong parang may emptiness dito sa ating damdamin. Ikaw, ano bang pagkukulang na meron sa puso mo ngayon? Ano bang pagkukulang na meron sa buhay mo ngayon? Meron ba? May pagkukulang ba dyan? Nako, pakinggan natin ulit ang kwentong ito ni Yana. This kwento is uploaded last April of 2024. So medyo matagal na, mahigit isang taon na. Para po ito sa mga bago nating subscribers, ayan, sa mga bagong nandito sa ating tahanan na hindi na mahalungkat pa yung mga dati nating kwento. O kung ikaw naman, wala ka namang libangan ngayon, pakinggan mo itong muli. Eto na, masyadong mahaba na ang ating intro. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Distance makes the heart grow fonder. Yun ang sabi ng karamihan. Pero paano kung lagi na lang kayong magkalayo? Paano kung ang distansya na dati ay nagpapatibay sa inyong relasyon ay siya na ngayong anay na gumugulo ng maganda niyong pundasyon? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Yana. I met Owen when I was 25 years old. Mama Mia, hindi po ako kagandahan. Hindi rin naman po masyadong pangit. Nasa katamtaman lamang po ang beauty ng lola nyo. Kaya naman Mama Mia, nung may nanligaw sa akin, ay gulat na gulat ako. Hindi ko lubos maisip na may magkakagusto sa akin sa pinagtatrabahuan ko. Marami kasing magaganda doon. Requirement kasi talaga ang pleasing personality kapag nag-a-apply ka sa kumpanyang pinag-applyan ko. Kaya lang sa akin bilang janitress, hindi naman po yun requirement. Ang kailangan lang po sa trabahong pinasok ko, dapat ay masipag ako. Dapat ay madali rin akong kausap at dapat ay courteous at polite ako sa mga tao. Yun po ang mga katangian na aminado po akong tinataglay ko. Sa katunayan yan, Mama Mia, ang mga katangian lang po na yun ang dahilan kung bakit marami akong kaibigan nung high school. Hindi na rin ako nakapag-college, Mama Mia. Hindi rin naman kasi ako sobrang matalino, kaya walang scholarship na nakuha. At alam nyo na, siguro 80% ng mga Pinoy na hindi nakapag-aral ang dahilan ay ang kahirapan ng buhay. At hindi rin naman ako exempted sa ganon. Yun po ang naging dahilan kaya hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi nga rin ako nakatungtong kahit sa college man lang. Mama Mia, nung una po ay gusto kong mag-aral kahit vocational. Kaso sa panahon namin noon, Mama Mia, kahit vocational, kailangan mong bayaran. Hindi naman lahat kasi libre naman yung tuition. Kaya lang meron pong babayaran na konti. San ba ako hahanap nun? Sa pangkain pa nga lang ng pamilya ko, kulang na kulang pa ang kinikita ng mga magulang ko. Kaya naman wala akong ibang nagawa kundi ang mamasukan bilang isang katulong. Mama Mia, nung naging katulong po ako, ay bumaba ng husto ang self-esteem ko. Lalong-lalo na kapag nakikita ko po ang aking mga kaibigan at mga kaklase dati na labis-labis ang asenso sa buhay. Na maganda ang eskwelahan na pinag-aaralan. Hindi kagaya ko, hindi katulad ko, na wala na yatang pag-asang umasenso pa sa mundo.
Siguro hanggang ganito lang talaga ang buhay ko, Mama Mia. Hanggang dito na lang ang pangarap ko. Pero hindi po naging maganda ang karanasan ko sa paghahanap buhay bilang isang katulong. Totoo po pala talaga yung mga nakikita natin sa TV. Yung mga pangmamaltrato ng mga katulong. Totoo po yun, Mama Mia. Naranasan ko po yun. Kasi po, yung mga amo ko po ay mga maiinitin ng ulo, lalong-lalo na yung amo kong babae. Kapag po may mga kaaway siya na amiga niya, o di kaya may mga hindi siya nagustuhan sa kaniyang araw, kadalasan sa aming mga katulong nila nabubunton ang mga bagay na yon. At dahil ako po ang nakatoka, Mama Mia, sa paglilinis ng kwarto niya, dun po talaga ako halos araw-araw na nababatukan niya. Nasisigawan, namumura, namamaliit. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya, kahit na may utang pa ako doon, Mama Mia, kasi nakapag-advance ako nung magkasakit ang nanay ko dahil walang pambili ng gamot, ay lumayas ako doon. Natatakot pa nga ako nung una, Mama Mia. Natatakot ako na baka kapag nagsumbong sila sa pulis ay bigla-bigla na lang akong hulihin. 2,000 pesos pa kasi yung utang na hindi ko nababayaran. Hindi ko alam kung kakasya doon ang ilang araw kong sweldo na natitira sa kanila. Galit na galit din ang mga magulang ko nung nalaman nilang umalis ako sa pinagtatrabahuan ko. Ang sabi nila, mabuti na lang daw yon at may makakatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin. Ngayon daw, papaano na lang daw sila? Di ko alam, Mama Mia. Pero nakaramdam ako ng pamamaliit mula sa pamilya ko. Hindi man lang nila tinanong kung ayos lang ako. Hindi man lang nila tinanong, Mama Mia, kung hindi ba ako nasaktan doon. Ang tanging naging importante lamang sa kanila ay ang trabaho at ang kikitain ko doon. Kaya naman dahil sa paninibugho ko ay umalis ako sa amin. Hanggang sa may makilala ako at nirefer niya ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko bilang isang janitress. Alam mo, hindi naman masyadong mabigat yung trabaho. Hindi ka lang talaga nakakapag-relax kasi araw-araw, minuminuto may imamap ka. Pero ganun lang naman yun. Tsaka walang sisigaw sa'yo doon. Mama Mia, dahil maganda naman ang pasahod at above minimum naman ng konti, ay pumayag na rin ako. At hindi ko nga alam na dito pala sa pinagtatrabahuan kong ito ay makilala ko si Owen. Si Owen, Mama Mia, ay isang gwapong lalaki. Nung unang magkakilala kami ay hindi niya ako napansin. Pero nung niligawan na nga ako ng isa sa mga kasamahan niyang itago natin sa pangalang Roberto, dun na po ako napasama sa barkada nila. Mama Mia, mga delivery truck drivers po sila. Kaya paminsan-minsan lang sila kung nasa opisina. At yung si Roberto po, Mama Mia, siya po ang nanliligaw sa akin na gwapo rin naman. Hindi nga ako makapaniwala nung una. Bakit sa isang katulad ko pa nanliligaw si Roberto? Marami namang iba na magaganda. Oo nga, driver sila pero di hamak na mas malaki talaga ang kinikita nila kumpara sa amin. Di hamak naman, Mama Mia, na halos doble o triple pa ang sahod nila kumpara sa amin na mga janitress. Pero Mama Mia, ang akala kong tunay na panliligaw sa akin ni Roberto ay hindi naman pala totoo. Kasi nung sasagutin ko na siya at nung kilig na ako sa kanya, ay narinig ko mula sa iba nilang mga kasamahan na pinag-uusapan na mukhang panalo na naman si Roberto sa kanilang pustahan. Ang akala kasi talaga nila noon, Mama Mia, ay suplada ako. Yun kasi talaga ang mukha ko, lalo na kapag hindi naman ako nakikipag-usap at hindi ako nakangiti sa ibang tao. Matapang po akong tignan. Kaya siguro gano'n na lang ang paningin nila sa akin. Kaya siguro gano'n na lang ang akala nila na suplada ako at hindi namamansin. Pero Mama Mia, nung marinig ko yun, ay walang pagsidla ng sakit na nararamdaman ko. Hindi kasi talaga ako nagkaroon kailanman ng boyfriend, Mama Mia. Ang buong akala ko ay si Roberto na ang aking first and last kasi malapit ko na siyang dapat sagutin. Nagugustuhan ko na rin siya at kinikilig na rin ako sa mga
sa mga actions niya sa akin. Pero Mama Mia, hindi naman pala totoo ang lahat ng yun. Hindi naman pala totoo dahil si Roberto ay pinagtitripan lang pala ako. Nung marinig ko nga yun ay agad kong kinompronta si Roberto pagkabalik niya at galing niya sa biyahe. "Hello, my loves! Ano, sasagutin mo na ba ako?" Bungad niya sa akin. "Anong sasagutin? At bakit kita sasagutin kung pinagtitripan mo lang ako?" Sagot ko naman. "Anong pinagtitripan? Uy, hindi kita pinagtitripan na, wag kang ganyan." "Aminin mo nga, Roberto, wala ka naman talagang gusto sa akin, di ba? Pinagpupustahan niyo lang ako ng mga kasamahan mo." Pagkarinig niya noon, Mama Mia, ay biglang dumating yung mga kasamahan niyang narinig ko kanina na nag-uusap at bigla silang nagtawanan. "Oy Roberto, kahit na unsyami yan, panalo ka pa rin sa pustahan eh." Si Roberto naman, Mama Mia, ay namutla nung una pero kalaunan ay nakisali na rin sa kanilang pagtawa. "Pasensya ka na talaga, Yana, ha? Kailangan ko lang talaga ng pera at kailangan kong patunayan sa mga ugok na to na hindi nila ako kayang talunin." Sabi niya na hindi ko alam kung sincere ba ang paghingi ng pasensya. Mama Mia, nasaktan po ako doon. Nasaktan po ang damdamin ko. Sino ba namang babae ang hindi masasaktan sa ganoon, Mama Mia? Na pinagtripan ka lang pala ng lalaking akala mo ay seryoso sa'yo. Ng lalaking nagugustuhan mo na sana. Ng lalaking una mo sanang magiging boyfriend. Grabe ang iyak ko noon. Tumakbo pa ako papalayo sa kanila. Narinig ko pang sinabihan sila ni Roberto na pinaiyak daw nila ako. Mama Mia, nagtago po ako sa janitor's closet nang marinig ko po na may kumakatok doon. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatago doon. Alam ko naman na inintindi na ng kasamahan kong janitress ang mga trabaho dahil nakita niya ako kaninang umiiyak. Ang gusto nga niya ay umalis na ako nang makapagpahinga. Pero hindi ako makalabas dahil nasa labas nga sila Roberto at alam ko, Mama Mia, na pagtatawanan na naman nila ako. Kaya nagtago ako sa janitor's closet. Hindi ko alam kung ilang oras na ako doon pero iyak pa rin ako ng iyak. Hanggang sa may kumatok na lang sa pintuan. Ayoko sanang buksan lalo na nung marinig ko na si Owen ang tumatawag. "Ayos ka lang ba dyan, Yana?" "Ano ba, Owen? Pinapunta ka ba ni Roberto dito para pagtawanan din ako? Hindi ka nakasali sa kanilang tawanan kanina. Pero sigurado naman ako nakasali ka sa pustahan." "Yana, anong pustahan ba yon?" tanong niya. "Huwag ka ngang magmaang-maangan, Owen. Alam ko naman na alam niyong lahat eh. Pinagtitripan niyo kami. Palibhasa, ganito kami. Janitress. At hindi pa magaganda sa paningin ninyo." "Yana, wala akong alam sa sinasabi mo. Ano, pinagtripan ka ni na Roberto? Sige, dyan ka lang puntahan ko sila." Mama Mia, ang akala ko ay nagbibiro lamang si Owen. Pero nang biglang katukin na ako ng kasamahan ko at nag-aaway daw si Owen at si Roberto sa labas ng building. Ayokong lumabas doon. Ayokong makita sila. Pero Mama Mia, ang sabi ng kasamahan ko ay ako daw ang kanilang pinag-aawayan. Natakot ako na baka yun pang maging dahilan para masisante ako sa trabaho. Kaya dali-dali akong lumakad at pinuntahan sila. Pinigil ko ang kanilang pag-aaway. Doon, Mama Mia, ay galit na galit si Owen kay Roberto. "Anong klase kang lalaki, pare? Bakit mo pinagtitripan ng mga babae? At si Yana pa talaga? Akala ko ba nag-usap tayo na totoong gusto mo siya?" Gulat na gulat ako, Mama Mia. Bakit ba pag-uusapan nila ako? Pero mula nga noon ay naging close kaming dalawa ni Owen. Totoo, at naipatawag kami sa HR kasama na si Owen at si Roberto at yung dalawa nilang kasamahan. Pero Mama Mia, pinagtanggol ako ni Owen at pinagtanggol ko rin siya. Kaya naman sina Roberto po ang napatawa ng parusa. 1 day, suspension without pay, at syempre may mahaba-haba pang letter of apology para sa akin at kay Owen.
Ganun po talaga ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko, Mama Mia. At mula nga noon ay naging close kami ni Owen. Nagsorry ako sa kanya dahil sa pamimintang ko. Akala ko talaga, Mama Mia, ay kasali siya sa mga naglalaro ng damdamin ko pero hindi pala. At mula nga noon, kapag nagtatapos ang trabaho ni Owen at kapag umuuwi siya, ay lagi na siyang may pasalubong sa akin. Oy, mukhang hindi ka kay Roberto nakatadhana. Mukhang kay Owen. Hindi naman siya kasing gwapo ni Roberto pero ayos na rin yan, girl. Sabi ng kaibigan ko. Mama Mia, hindi ko alam. Pero sa tuwing tinutukso nila ako, ay palihim po akong kinikilig. Oo, may gusto na ako noon kay Owen pero hindi ko alam kung papaano ko aaminin sa kanya. Ang nasa isip ko kasi noon ay parang naaawa lang siguro sa akin si Owen. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman pala ganon. Dahil paglipas pa ng ilang linggo ay si Owen na mismo ang nagtapat sa akin ng kaniyang nararamdaman. Huwag mo sanang isipin, Yana, na pinagtitripan kita tulad ng ginawa sa'yo ni Roberto noon. Gusto kita eh. Mahal kita. Sana bigyan mo ako ng chance. Owen, bakit naman ako? Hindi naman ako kagandahan at wala rin akong maipagmamalaki sa'yo. Maraming iba dyan, Owen. Huwag na lang ako, please. Sabi ko. Yana, ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Kung ayaw mo akong sagutin ngayon, okay lang. Pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. Mama Mia, hindi nga nagbibiro si Owen. Tinutuon niya ang sinabi niya. Nung binigyan ko siya ng pagkakataon ay pinaramdam niya sa akin at hindi lang sa akin, Mama Mia, kundi pinakita niya pa sa lahat na tunay ang kanyang damdamin para sa akin. Na hindi ito biro at hindi ito trip-trip lang. Hanggang sa sinagot ko na nga si Owen. Nung una ay natatakot ako na baka pagdating ng araw ay iwanan rin ako ni Owen. Kaya naman, Mama Mia, lahat ay ginawa ko para wag siyang mawala sa akin. Lahat ng pag-aalaga, pag-aaruga, pagmamahal ay binigay ko sa kanya. Pati pagkababae ko, Mama Mia, ay binigay ko kay Owen dahil mahal na mahal ko siya. Gulat na gulat pa siya nung ako mismo ang nagsabi sa kanya na handa na ako na may mangyari sa aming dalawa. Nung mag-celebrate kami ng aming first anniversary. Talaga, Yana? Sigurado ka ba dyan? Hindi ba dahil nadadala ka lang? Hindi, Owen. Mahal kita. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat. Dahil nakikita ako naman na handa ka ring ibigay sa akin ang lahat. Sabi ko. Kaya tara na. May alam ka ba kung saan tayo pupunta? Kasi ako, mag-aya lang ang alam ko eh. Wala pa kasi akong karanasan. Sabi ko. Yana, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang bagay na to. Sisiguraduhin ko yan sa'yo. Sabi ni Owen sabay hawak ng kamay ko at para ng taxi. Mama Mia! Hanggang sa makarating na nga kami sa isang motel. Pagkapasok pa lang namin sa loob ay sobrang kaba na ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba ang bagay na yon. Pero Mama Mia, alam kong madidisappoint si Owen kapag hindi ko itinuloy ang isang bagay na ako naman ang nag-umpisa. Kaya tinatagan ko ang loob ko. Sinabi ko sa sarili ko na ngayon na to. Wala nang ibang oras at wala nang ibang araw. At nung makapagbayad na nga si Owen ng kwarto na rerentahan namin, ay mas lalong nanginig ang tuhod ko. Pero hindi ko yun pinahalata. Nang makapasok na kami sa loob ay pinaupo muna ako ni Owen sa may kama. Siya naman, Mama Mia, ay pumasok ng banyo. Hanggang sa maramdaman ko na ang lagaslas ng shower. Mukhang naliligo si Owen. Pagkakataon ko na para tumakas, sabi ng utak ko. Pero Mama Mia, pinanindigan ng puso ko ang naging desisyon niya. Nakalabas na si Owen at tuwalya lamang ang tanging tumatakip sa pang-ibaba niyang katawan. Shower ka na kung gusto mo, sabi niya. Agad-agad naman akong pumasok sa loob.
Kahit na halos hindi ako makahinga noon, Mama Mia, ay pinilit ko pa rin ang sarili kong maging matatag. Naghubad ako ng damit at saka nag-shower. Paglabas ko, Mama Mia, ay nag-aantay na pala sa labas ng pintuan ng banyo si Owen. Agad niya akong niyakap. Hinalikan sa aking pisngi. "Kinakabahan ka yata, Yana," sabi niya sa akin. "Pasensya ka na, Owen. First time ko kasi," sabi ko naman. "Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo." Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay kinabig niya ako at hinalikan na sa aking mga labi. Sa labis kong pagkabigla ay biglang nahulog ang tuwalyang suot-suot ko. Biglang tumigil sa Owen sa kanyang ginagawa at pinagmasdan niya ang buo kong katawan. "Alam mo bang napakaganda mo, Yana?" "Owen, wag mo na nga akong binibiro. Eto na nga ibibigay ko na sarili ko sa'yo. Hindi mo na kailangan na biruin pa ako." "Totoo naman ang sinasabi ko, napakaganda mo." "Owen, meron naman kaming salamin sa bahay. Nakikita ko naman ang itsura ko na hindi ako ganun kaganda." "Alam mo, Yana, ikaw lang ang nandadown sa buhay mo at sa sarili mo eh. Huwag ka nga ganyan, maging confident ka. Halika rito." Hila niya sa akin, Mama Mia, at iniharap niya ako sa salamin. "Tignan mo. Hindi ba't napakaganda mo? Tignan mo ang katawan mo. Hindi ba't napakaganda?" Mama Mia, dun ko lang na-appreciate ang katawan ko. Oo nga pala. Maganda nga pala ang pangangatawan ko. Hindi rin naman pangit ang mukha ko. Kaya overall, maganda rin talaga ako. Nung mapangiti na ako sa salamin ay tsaka ako iniharap ni Owen sa kanya at muli niyang hinalikan. Dahan-dahan siya sa bawat kilos niya, Mama Mia. Naramdaman ko rin ang pagmamahal sa mga kilos ni Owen. Nagpaubaya na ako sa kanya, Mama Mia, lalo na nung hinila niya ako papunta sa kama. Binigay ko na sa kanya ang lahat. Ipinaubaya ko na ang sarili ko sa kanya. Alam ko, Mama Mia, na nasa mabubuting kamay ang pagkababae at pagkatao ko dahil alam kong hindi ako sasaktan ni Owen. Pagkatapos na may mangyari sa amin, ay naging mas sweet sa akin si Owen. Naging mas maalaga. Hanggang sa paulit-ulit na ngang may nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa parang naging routine na namin yon. Hanggang sa nabuntis na nga ako ni Owen. Takot na takot pa ako noon. Paano kung iwanan ako ni Owen? Paano na lang? Hindi na ako makakapagtrabaho kapag malapit na akong manganak. Paano kami ng anak ko, sabi ko sa sarili ko. Pero ang bagay na kinatatakutan ko, Mama Mia, ay hindi naman nangyari. Dahil nung sinabi ko kay Owen ang tungkol sa pagbubuntis ko ay tuwang-tuwa siya. Niyakap pa niya ako at hinalikan. Tsaka sinabi niyang magpapakasal kaming dalawa sa lalong madaling panahon. Akala ko ay nagbibiro lang siya. Akala ko ay sinabi niya lang yun para makampante ako, pero tulad ng ibang lalaki na nakilala ko, na naging karelasyon ng mga kakilala ko rin, ay mawawala rin na parang bula. Pero hindi naging ganon si Owen, Mama Mia. Totoong pinanindigan niya ako. Dahil nung araw din na nalaman namin ang tungkol sa pagbubuntis ko, ay inantay niya akong mag-out sa trabaho ko. Sinamahan niya ako. Umuwi kami ng probinsya namin kahit na lagpas 1 oras po ang biyahe. Mama Mia, nagpakilala si Owen sa mga magulang ko. Siya na rin ang may sabi tungkol sa pagbubuntis ko. Nagulat pa ang tatay ko at nasuntok pa niya si Owen. Pero naging mahinahon si Owen, Mama Mia. Naging mapagkumbaba at humingi siya ng tawad sa tatay ko at nangako siya na hinding-hindi niya ako pababayaan. Nangako rin siya, Mama Mia, na paninindigan niya ako at ang magiging anak naming dalawa. Sapat na sa akin ang pangakong yun. Nung umalis na si Owen ay pinagalitan pa ako ng mga magulang ko, pero hindi na ako masyadong nasaktan. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay naging masaya ako. Masaya ako na marinig mula sa bibig ng lalaking mahal ko na hindi niya ako pababayaan at napaninindigan niya ako. Pagkatapos nga noon, Mama Mia, ay nagbiyahe si Owen sa kanyang trabaho.
Ilang araw din siyang hindi nakauwi. At nung araw ng uwi niya ay excited na excited ako. Ang akala ko pa naman ay dederecho siya sa akin pero walang Owen na pumunta sa akin. Hanggang sa lumipas na lang ang isang araw. Mama Mia, umiyak ako noon. Tinext ko si Owen pero hindi siya nag-reply. Hanggang sa nag-text sa akin ang aking kapatid. Ang sabi niya may sakit raw ang nanay namin kaya kailangan kong umuwi. Kahit na napapagod akong bumiyahe dahil nga buntis ako, ay hindi na rin ako tumanggi pa Mama Mia. Umuwi na lang ako sa amin dahil alam kong kailangan ko ring makapagpahinga. Pagdating ko doon ay gulat na gulat ako. Dahil nandun na pala si Owen kasama ang mga magulang niya at namanhikan na pala sa amin. Naiyak pa nga ako sa sorpresa ni Owen, Mama Mia. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Napakabait niya. Hanggang sa mabilis na napag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal naming dalawa. Bago pa tuluyang lumobo ang tiyan ko, ay itinakda na ang kasal naming dalawa ni Owen. Mama Mia, simpleng kasalan lang naman yun. Dahil mga simpleng tao lang naman kami. Imbitado ang bawat pamilya namin. Nagtutulungan ng lahat sa paghahanda, pagkakatay ng baboy at kung ano-ano pa. Tradisyonal na kasal pang probinsyang nangyari. Masaya ako, Mama Mia. Buong buhay ko hindi ko inakala na ikakasal pa ako. Pero ikinasal ako ngayon sa isang lalaking mahal na mahal ko at mahal na mahal din ako. Pagkatapos ng kasal namin ay tumira kami ni Owen sa lugar kung saan malapit lang sa pinagtatrabahuan namin. Nagrenta kami doon ng isang bahay na hindi naman masyadong mahal. Mama Mia, nung magpipitong buwan ng tiyan ko ay pinahinto na rin ako ni Owen sa pagtatrabaho. At dito na nga nagsimula ang tunay na pagiging mag-asawa naming dalawa. Ako na asawa na nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Mama Mia, ganun pa rin ang trabaho ni Owen. Lagi pa rin siyang may biyahe. Hanggang sa medyo nasanay na rin ako. Pero nung nakapanganak na ako, Mama Mia, dun ko naramdaman na para bang mag-isa lang ako. Alam ko naman na naghahanap buhay si Owen para sa pamilya namin. Alam ko naman na kailangan niyang kumayod, kung hindi ay wala kaming kakainin at mamamatay kaming lahat na pare-parehong mulat ang aming mga mata. Pero Mama Mia, hindi ko pa rin talaga mapigil sa loob-loob ko ang paninibog ko lalo na kapag nalilate ng uwi si Owen. Masakit para sa akin ang bagay na yon. Sinabi ko yun kay Owen, Mama Mia. Kaya ang sabi niya, kailangan raw na meron akong ibang pagkaabalahan. Hanggang sa hindi na nga natuloy ang negosyong pinaplano namin dahil pagkatapos kong manganak, ilang buwan lang Mama Mia ay nabuntis niya agad ako. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, nag-breastfeeding naman ako. Pero nung mabuntis ako ay tumigil na ako sa pagbe-breastfeed, Mama Mia, kaya mas naging kayod kalabaw ang asawa ko. Lalo na nung pinanganak na ang pangalawa naming anak. Ako rin, Mama Mia, ay hindi na magkanda kuba-kuba sa pag-aasikaso sa bahay. Napakahirap ng dalawang baby mo. Hindi ko talaga lubos maalagaan noon ang sarili ko. Kapag naman umuuwi si Owen, Mama Mia, ay pagod na pagod siya sa trabaho. Napapansin ko rin na parang hindi na niya ako masyadong nilalambing. Siguro hindi na siya nagagandahan sa akin. Siguro napapangitan na ang asawa ko sa akin dahil napapabayaan ko na ang sarili ko. Hindi ko na alam, Mama Mia, pero nai-insecure na ang pakiramdam ko nun. Lalo pa at may mga ilang araw o inaabot pa ng linggo na hindi nakakauwi si Owen sa amin. Bagay na naging dahilan para awayin ko siya ng awayin at ma-stress siya ng ma-stress. Alam mo, Yana, mabuti sigurong magtayo ka ng sari-sari store dyan sa baba. Tawagan mo nga yung may-ari nitong apartment para magpakapagpaalam ako. Bakit? Bakit kailangan ng sari-sari store? Titigil ka na ba sa pagtatrabaho mo? Tanong ko. Hindi, pero kailangan mong may pagkaabalahan. Hindi yung ganito. Ako na lang lagi ang binubuyisit mo. Alam mo naman talaga, di ba? Nagtatrabaho ako ng maayos. Kumakayod ako para sa inyo ng mga anak natin.
Mama Mia, ang pag-uusap namin na yon ay nauwi pa sa away hanggang sa nasunod na nga ang gusto niya. Pumayag yung may-ari ng rinerentahan namin na magtayo kami ng maliit na sari-sari store. Mama Mia, natupad nga yon. Pinang-grocery pa ako ni Owen. Nung una ay maganda naman talaga. Nung una ay masaya naman ako. Nung una, Mama Mia, ay nakakalimutan ko naman ang pangungulila ko sa asawa ko. Pero hindi ko alam, Mama Mia, na yung itinayo palang negosyo ng asawa ko, yun palang magsisilbing anay na unti-unting pumapatay sa aming pagsasama at sa aming pamilya. Mama Mia, yun po ang totoo. Lalo pa noong mas naging busy na si Owen. Nawalan kasi sila ng 2 truck drivers dahil na-contempt ang mga ito kasi nga na-involved po sa pagnanakaw. Kaya mas doble-doble ang naging biyahe ni Owen. May mga pagkakataon na hindi na talaga siya nakakauwi. Minsan 1 beses lang sa 1 buwan. Mama Mia, hanggang sa ma-assign na nga na mag-deliver ng mga goods sa Mindanao ang asawa ko. Dito na nga talaga tumagal ang pagkakawalay namin sa isa't isa. At yung trabaho niya, Mama Mia, yung trabaho niya na ang sabi niya ang siyang bubuo at bubuhay sa aming pamilya, yun din po ang pumapatay sa pagmamahal ko para sa asawa ko. Nung una, Mama Mia, ay okay lang naman talaga sa akin na wala si Owen. Kasi nga, nung magkakilala kami ay ganun naman talaga dati pa ang trabaho niya, na bumabiyahe siya sa kung saan-saan. Sa umpisa ay nag-usap naman kaming 2 at naintindihan ko naman siya. Pero habang tumatagal na lalong patagal ng patagal ang pagbabalik niya sa bahay, Mama Mia, unti-unti ay nararamdaman ko na para bang nawawalan na rin ako ng gana sa asawa ko. Para bang nawawalan na rin ako ng amor sa kanya. Nawawala na rin ang dating mainit kong pag-ibig sa kanya. Kung dati, Mama Mia, ay inaaway ko siya, nagsiselos ako, humihingi ako ng pansin, humihingi ako ng time. Ngayon, Mama Mia, ay parang baliwala na lang sa akin kung umuwi man o hindi si Owen. Para bang wala na rin akong pakialam. Nararamdaman ko na parang hindi ko na ganun kamahal ang asawa ko. Bakit kaya ako nagkaganito? Alam ko na. Hindi lang dahil kay Owen, kundi dahil yung mga bagay na hinahanap-hanap ko sa asawa ko, yung pagpansin, yung paglalambing, yung pag-uusap, yung biruan, ay nahanap ko sa panibagong lalaking pumasok sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Teryo, Mama Mia. Si Teryo po ay isang jeepney driver. Lagi po siyang nakatambay sa tindahan ko tuwing hapon at tuwing tanghali, Mama Mia, para magmerienda. Kapag tumatambay siya doon ay lagi kaming nakakapagbiruan 2. Yung pag-uusap, yung intimate na pag-uusap na hinahanap-hanap ko sa asawa ko ay nahanap ko kay Teryo. Si Owen kasi, Mama Mia, bukod sa palagi siyang wala, kapag naman nakakauwi siya at day off niya, ay tulog lang ng tulog ang ginagawa niya. Maging mga anak namin, Mama Mia, ay hindi na rin niya nabibigyan ng pansin. Maging mga anak namin ay hindi na rin niya nilalambing. Kaya siguro, Mama Mia, naging malakas ang loob ko na pansinin itong si Teryo. Kasi nga, sa puso ko, Mama Mia, ay hindi na ako mahal ng asawa ko. Hindi na niya ginagawa ang mga responsibilidad niya sa akin bilang kaniyang may bahay. Hindi na niya ako kinakausap. Ni kumustahin, Mama Mia, ay halos hindi na niya magawa. Kapag ginagawa naman niya, nararamdaman ko na parang napipilitan na lang siya. Kapag naman kinakausap ko siya, ang lagi niyang sinasagot ay stress at pagod siya sa trabaho. Hindi naman pwedeng ganon, di ba, Mama Mia? Oo nga't nakakapag-provide siya sa amin financially. Pero kailangan din naman namin ang presensya niya. Kailangan din naman namin ang pag-aaruga niya, lalo na ako. Wala namang ibang nagbibigay ng aruga sa akin. Walang ibang dapat magbigay ng aruga at pagmamahal sa akin kundi siya lang.
Kaya lang, yung bagay na gustong gusto ko at kailangan na kailangan ko ay ipinagkakait ni Owen sa akin. Kaya naman Mama Mia, nabaling kay Teryo na isang jeepney driver ang pansin ko. Kapag nasa tindahan kasi si Teryo Mama Mia ay lagi niya akong pinaparinggan. Lalo na kapag kami lang dalawa. Lagi niyang tinatanong sa akin kung nasaan si Owen. Ang lagi ko namang sagot ay nasa biyahe. Alam mo, Yana, kung ako si Owen, kung ako ang asawa mo, naku, hindi ka talaga mag-iisa kahit isang gabi lang. Lagi talaga kitang sasamahan. Kapag nagkaroon ako ng asawang kasing ganda mo, ay nako, kasing sexy mo, nako, wala pang 6:00 ng gabi, nasa bahay na ako. Sabi niya. Tumatawa-tawa lang ako noon sa mga jokes niya Mama Mia. Pero ang totoo niyan, ay tinatablan rin naman ako. Pero pilit ko pong yung iwinawakli sa isipan ko. Alam mo, kaya ka siguro wala kang asawa, Teryo. Kasi ganyan ka magsalita eh. Tinatakot mo yung mga babae. Bakit natatakot ka sa mga sinabi ko? Hindi naman yun nakakatakot. Masarap nga yun eh. Sabi niya. Tumatawa na lang ako sa jokes niya Mama Mia. Pero ang totoo niyan ay naaapektuhan na ako lalo pat madalang lang sa isang buwan kung may mangyari sa amin ng asawa ko. Hanggang sa paulit-ulit na nga akong binibiro ni Teryo Mama Mia. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na gusto niya ako. Na kapag siya raw ang piliin ko ay magbabago raw talaga ang buhay ko. Hinding-hindi na raw ako malulumbay tuwing gabi. Paano kita pipiliin, Teryo, ay may asawa akong tao? Bakit? Pwede mo namang iwan yung asawa mo eh. Para tayo na lang dalawa. Kaya naman kitang buhayin pati mga anak nyo. Alam mo, Teryo, hindi ka pa nga lasing, ganyan ang mga pinagsasasabi mo. Ewan ko na lang kapag nalasing ka. Pero Mama Mia, hindi natigil doon si Teryo. Hanggang sa isang araw, hiniram ng mga in-laws ko ang mga anak ko. Kasi birthday raw ng sister-in-law ko kinabukasan at kailangan nila na nandun ang mga bata. Gusto sana nila akong isama pero sabi ko walang magbabantay ng bahay at ng tindahan ko. Namilit pa sila Mama Mia pero ako po ang klase ng tao na hindi napipilit. Kaya wala na rin silang nagawa kundi dalhin na lang ang 2 bata. Habang ako ay naiwan. Mag-aalas 4 na noon ng hapon nung paalis na ang in-laws ko kasama ang mga anak ko. Nung nakaalis na sila ay biglang dumating si Teryo. Uy, mga biyanan mo ba yung mga yon? Tanong niya. Oo eh. Bakit kasama yung mga anak mo? Doon muna matutulog ang mga bata ng 3 araw. Bakasyon naman kaya pinayagan ko na lang. Sabi ko. Talaga? So ibig sabihin mag-isa ka dyan sa bahay mo mamaya? Alam mo Teryo, andyan ka na naman ha. Bibiruin mo na naman ako. Sabi ko. Hoy, hindi kita binibiro. Alam mo, gustong gusto talaga kita Yana. Bakit hindi mo subukan? Mama Mia, ganun na ganun lang ang usapan namin hanggang sumapit na ang 8:00 ng gabi at kailangan ko nang magsara ng tindahan. Hindi pa nga ako nakakapaghapunan noon dahil hindi na ako nakapagluto kasi nga itong si Teryo ay chika lang ng chika sa akin. Alam mo Teryo, buti pa umalis ka na. Magsasara na ako ng tindahan at magluluto pa ako ng hapunan ko. Antayin mo ako ha, huwag ka nang magluto. Sige magsara ka na ng tindahan, sabi niya. Akala ko ay nagbibiro lang siya Mama Mia. Nung pinaandar na niya ang jeep niya papalayo, ay umiling na lang ako at ngumiti. Pagkatapos kong magsara ng tindahan ay pumasok na ako sa loob ng bahay. At ang sabi ko ay magpiprito na lang ako ng itlog at tuyo, total ako lang naman mag-isa. Pero habang nagpiprito ako Mama Mia, ay may biglang kumatok sa gate namin. Nung pagbuksan ko yon ay si Teryo pala yon. May daladalang mga barbecue at isaw. May dala rin siyang kanin. Kaya hindi ko na raw kailangang magsaing. Meron pa naman akong sinaing dyan. Pero teka, bakit ka nandito?
Lumabas ka na, baka may makakita sa'yo, sabi ko. Pero naging mapilit si Teryo, Mama Mia. Ang sabi niya, sasamahan lang daw niya akong kumain dahil malungkot kumaing mag-isa. Kaya naman pinapasok ko na lang siya kaysa naman may mga malisyosang kapitbahay pa ang makakita sa amin. Pagkapasok niya ay inihain ko na ang bitbit niyang barbecue, isaw at kanin. Habang kumakain kami ay tawa kami ng tawa sa mga biruan ni Teryo sa akin. Pero hindi nagtagal, Mama Mia, ay biglang sumeryoso ang mukha ni Teryo. Seryoso ako, Yana. Gusto kita eh. Alam mo, kung ako lang sana ang nauna mong makilala, sana hindi ganito yung buhay mo. Sana hindi ka nag-iisa tuwing gabi. Sana hindi una ng kayakap mo. Sana ako. Mama Mia, hindi ko alam. Pero bigla na lang akong nadala sa emosyong pinapakita sa akin ni Teryo. Nung hinawakan niya ang kamay ko ay para akong nakuryente at bigla kong binawi yon. Pero hindi bumawi ang mga tingin na malalagkit ni Teryo sa akin. Tiningnan niya ako ng mata sa mata. Ako naman, Mama Mia, ay pilit na umiiwas pero ewan ko ba bakit hindi ko magawang umiwas ng tuluyan. Hanggang sa hinawakan na niya ang baba ko. At hinila ang batok ko, Mama Mia, at siniil ako ng halik. Mama Mia, natukso na rin ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa malapit na akong datnan ng dalaw ko noon, kaya nagiinit na rin ang pakiramdam ko, o kung dahil ba matagal nang walang nangyayari sa amin ng asawa ko. Kaya heto ako ngayon, nagpapaubaya sa mga halik ni Teryo. Humuungol sa bawat haplos ng kanyang mga kamay sa katawan ko. Mama Mia, nasa sofa kaming dalawa ni Teryo at wala na sa pagkainan. Tinuloy namin ang aming halikan hanggang sa tuluyan na nga kaming naghubara ng aming mga damit. Natukso nga talaga ako nung gabing yun. May nangyari sa amin ni Teryo. Hindi lang isang beses kundi 2 beses. Sa sofa at sa kusina. Pagkatapos noon, dahil mag-aalas 2 na ng madaling araw ay pinaalis ko na siya. Hindi naman na nagpumilit si Teryo, Mama Mia, pero ang sabi niya, hindi raw yon ang magiging huli naming pagkikita at pagniniig. Ang sabi niya, Mama Mia, hindi na raw niya ako pakakawalan pa. Ewan ko ba, parang kinilig ang pagkababae ko sa pagkasabi niyang yon. Parang naramdaman ko, Mama Mia, na may isang tao ulit na nagmamahal at nagnanasa sa katawan ko. Isang bagay na hindi na pinaparamdam sa akin ng asawa ko. Mama Mia, alam kong mali. Alam kong hindi tama. Pero hindi nga natigil doon ang pagniniig namin ni Teryo. Dahil kinabukasan, Mama Mia, wala pa rin ang mga anak ko at hindi pa rin uuwi si Owen, ay pumunta na naman si Teryo nung alas 11 na ng gabi. Pagkapasok pa lang niya ay agad niya akong siniil ng halik. Agad niya akong tinanong kung saan ang kwarto naming mag-asawa. Nung maituro ko yon ay binuhat niya ako at dinala niya ako doon sa kwarto namin. Itinapon niya ako sa kama, Mama Mia. This time ay mas naging marahas si Teryo. This time ay mas naging mapusok siya. Kung ano-ano ang pinasubok niya sa aking mga posisyon. Bagay na hindi ginawa sa akin ni Owen. Kasi si Owen, Mama Mia, ay masyadong missionary lang. 2 lang ang posisyon na alam ni Owen noon. Ako ang nasa ilalim o di ako ang nasa ibabaw. Pero iba si Teryo, Mama Mia. Yun ang dahilan kung bakit nahumaling ako sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit naramdaman ko, Mama Mia, na parang wala na talaga akong pagmamahal sa asawa ko at nalipat na ang lahat ng pagnanasa at pagmamahal ko kay Teryo. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nahuli kami ni Owen sa loob pa mismo ng kwarto naming 2. Hindi ko na naalala na anniversary pala namin ni Owen.
Ang totoo niyan ay wala na akong naaalala tungkol kay Owen kapag magkasama kaming dalawa ni Teryo. Ang akala ko nung gabi na yon ay hindi uuwi si Owen. Kaya naman pinahiram ko ulit ang mga anak ko sa mga biyanan ko. Nasa mainit kaming tagpo ni Teryo, Mama Mia, nung biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Galit na galit si Owen na sinugod si Teryo at pinagsususuntok niya ito. Galit na galit din si Owen sa akin na akman niya akong sasaktan pero pinigil siya ni Teryo. Mama Mia, nagkagulo noon. Sumisigaw na ako at umiiyak. Binalot ko na lang ang sarili ko, Mama Mia, ng kumot dahil wala naman sa malapitan ng mga damit ko. Naiwan namin yon ni Teryo sa labas. Habang kumakain kasi kami ay naghubad na kami ng mga damit namin. Dahil sa ingay namin ay lumabas din ang mga malisyoso naming mga kapitbahay at nakita ang mga ganap sa bahay. Mama Mia, dahil sa nangyari ay iniwan ako ng tuluyan ni Owen. Galit na galit siya. At dahil kahit anong hingi ko ng tawad sa kanya ay hindi na niya ako pinatawad. Alam kong mali, Mama Mia. Mali again, pero pinili ko na lang makisama kay Teryo. Mama Mia, sabi kasi ni Teryo sa akin ay hindi niya ako pababayaan. Sabi kasi niya sa akin ay mamahalin niya ako nang higit pa sa pinaramdam sa akin ni Owen. Ang sabi ko sa sarili ko, baka si Teryo talaga ang tinadhana para sa akin. Kaya nakisama ako sa kanya. Lumipat kami sa inuupahan niya na di hamak na mas maliit kaysa sa inuupahan namin noon ni Owen. Pero ayos lang naman, ang importante ay magkakasama kami. Oo, Mama Mia, sinama ko ang dalawa kong mga anak. Ayaw pumayag noon ng mga biyanan ko. Ang gusto nila ay silang mag-alaga sa bata. Pero nanindigan ako, Mama Mia. Ang sabi ko, wala pang mga 7 years old ang mga anak ko kaya sa akin sila. Ang sabi ko, kasuhan nila ako kung gusto nila. Alam kong matatagalan pa ang kaso kaya naging kampante ako, Mama Mia. At masyado ring mabait si Owen. Kaya binigay niya sa akin ang mga bata at ang sabi niya, pahintulutan ko lang daw siya na hiramin ang mga bata. At kung hihiramin daw ng mga biyanan ko ay wag ko naman daw itong ipagkait. Dahil susustentuhan naman daw niya ang mga anak namin. Humayag ako sa ganong setup, Mama Mia. Mas maganda dahil walang gulo. Mama Mia, mabait naman si Teryo. Lalo pa nung mga unang mga araw na magkasama kaming dalawa. Lalo na kapag wala ang mga bata sa bahay. Kapag nasa mga biyanan ko sila, Mama Mia, ay naipapakita talaga ni Teryo sa akin ang kaniyang kabaitan, pag-aalaga at pagpapasarap sa buhay ko. Swerte na ako sa kanya, sabi ko sa sarili ko. Hindi man kasing bongga ang naibibigay niyang buhay sa akin tulad ni Owen, pero Mama Mia, masasabi ko namang sapat na sa akin yon. Hindi naman kasi ako naghahangad ng magagandang mga material na bagay o mga masasarap at mga mamahaling pagkain. Ang importante lang naman sa akin ay nakakakain kami ng kumpleto at masaya kami ng pamilya ko. Bagay na hindi naman naibigay sa akin noon ni Owen at si Teryo ang nagbibigay sa akin noon. Laging nandyan si Teryo para sa akin. Hanggang sa mabuntis na nga niya ako, Mama Mia. Nung mabuntis niya ako ay naging masaya si Teryo. Naging mas maalaga siya sa akin. Naging okay ang pagsasama naming dalawa. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ay hindi ko pala talaga kilala ng masyado ang kinakasama ko. Matapos ko kasing makapanganak ay biglang nagbago si Teryo, Mama Mia. Hindi na siya maaga kung umuwi ng bahay. Nalilate na siya at ang sabi niya ay nag-extra pasada raw siya para may extra kita. Kasi raw, 4 na kaming binubuhay niya. Nung una, Mama Mia, ay hindi ko naman yun binibigyan ng kakaibang pansin. Kasi ang totoo niyan ay hindi naman talaga kami binubuhay ni Teryo kasi nga nagsusustento naman si Owen. Pero Mama Mia, ang pagbabago ni Teryo ay naging tuloy-tuloy na. Hanggang sa isang gabi ay umuwi siyang lasing na lasing. Tinanong ko siya kung bakit siya naglasing pero nagalit siya sa akin.
Wag raw akong makialam dahil hindi raw niya ako asawa. Sa galit ko sa kanya, Mama Mia, ay nasampal ko siya. Bagay na ikinagalit niya, dahilan para sampalin din niya ako pabalik. Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Unang beses yon na sinaktan ako ni Teryo ng pisikal. Sa galit ko sa kanya ay pinagsusuntok ko siya dahil ang akala ko ay nabigla lang siya sa pananakit niya sa akin, pero hindi pala, Mama Mia. Dahil nung sinuntok ko na siya ng sinuntok ay nagalit din siya at sinikmuraan niya ako. Halos mapilipit ko ang katawan ko sa sahig, Mama Mia, dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko. Huwag ka kasing bunganga ng bunganga. Malis ka nga dyan at dadaan ako. Buwisit na buhay to, sabi niya. Mama Mia, simula nga nung araw na yon ay halos gabi-gabi na kung lasing na umuwi si Teryo sa bahay. Nawala na ang Teryong dati ay maalaga. Nawala na ang dating Teryo na puro sarap lang ang pinaparamdam sa akin. Ngayon ay puro bugbog, pasa at pasakit ang binibigay niya, Mama Mia. Hanggang sa pati ang binibigay niya sa aking pera ay lumiit na ng lumiit na halos hindi na nga kasya para panggatas ng anak namin. Hindi ko nga rin talaga alam, Mama Mia, kung bakit bigla ay nawalan ako ng breast milk dun sa anak naming dalawa ni Teryo. Kasi sa anak naman namin noon ni Owen, Mama Mia, ay meron naman. Siguro dahil hindi na masusustansya ang mga pagkaing kinakain ko. Kasi pinagkakasya ko na lang ang perang binibigay sa akin ni Teryo. Hanggang sa umabot na nga sa punto, Mama Mia, na halos wala nang ibinigay sa akin na budget si Teryo. Mama Mia, lumabas na rin ng mga masasama niyang ugali. Lagi na niya akong sinasaktan, sinasabunutan at sinasampal. Mama Mia, lagi na rin niya akong kinukwentahan. Maswerte daw ako dahil pinulot niya ako kahit may dalawa na akong anak. Kahit na ginamit na ako ng ibang lalaki, may swerte daw ako, Mama Mia, at pinagtiyagaan pa niya ako. Sabi pa niya, paulit-ulit, Mama Mia, kahit sa harapan ng mga anak ko, na hindi raw niya obligasyon ng mga anak naming dalawa ni Owen. Hindi raw niya obligasyon na buhayin ang mga anak ko sa dati kong asawa. Mama Mia, sinisingil na rin niya sa akin kung nasaan na rin daw ang sustento ng asawa kong si Owen para sa mga anak namin. Hanggang sa dumating sa punto na imbes na sa akin siya magre-remit ng kanyang kita, ay ako pa ang kinukuhanan niya ng pera. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay halos mapatay niya ako sa bugbog nung wala akong maibigay na pera sa kanya. Sakto kasing hindi nagpadala ng pera si Owen kasi nga puro goods ang pinadala niya sa akin. Lalo pa nung malaman ng biyanan ko, Mama Mia, na naglalasing na si Teryo. Ang biyanan ko ang kumumbinsi kay Owen na pagkain at mga bagay na lang ang ibigay sa mga anak ko at wag na pera. Kung nagbibigay man ng pera si Owen ay konti lang talaga. Kaya naman wala akong naibigay kay Teryo noon. Galit na galit siya sa akin, Mama Mia, at binugbog niya ako ng husto. Buti na lang talaga at wala ang mga anak ko noon at nasa mga biyanan ko. Tanging ang baby lamang namin ni Teryo ang nandoon na iyak ng iyak dahil siguro nararamdaman niya ang pag-aaway namin ng tatay niya. Natakot pa ako nung una, Mama Mia, nung sinigawan ni Teryo ang anak namin. Nung pinatitigil niya ito sa pag-iyak pero hindi naman tumigil yung sanggol. Paano naman kasi makakaintindi yung sanggol? Natakot ako dahil baka masaktan niya ang anak ko. Nung umalis na si Teryo, Mama Mia, ay agad-agad kong binuhat ang anak ko. Agad-agad akong nag-empake ng mga gamit namin. Tinawagan ko ang mga biyanan ko, Mama Mia, at ang sabi ko sa kanila na lang muna ang mga anak namin ni Owen. At kunin na lang nila ang mga damit at mga gamit ng mga anak ko doon. Bakit saan ka pupunta? Sasama ka na naman sa ibang lalaki? Tanong ng biyanan kong lalaki. Hindi po. Lalayasan ko na si Teryo dahil binubugbog niya ako. Sabi ko. Yan, karma mo na yan. Kasi niloko-loko mo pa yung anak ko.
Karma. Tama nga, Mama Mia. Karma nga siguro kung maituturing ang mga nangyari sa akin dahil hindi ako nakontento noon kay Owen. Mama Mia, nasaktan ako ng labis. Dahil nasa huli pala talagang pagsisisi. Pero wala na rin akong mukhang maihaharap pa kay Owen, Mama Mia. Hindi ko na rin alam kung maibabalik pa ba namin ang dati, lalo na nung nakita na niya akong nakahubot-hubad kasama ang isang lalaki sa ibabaw ng kama namin. Kaya ako na lang ang umalis. Nagpunta ako sa lugar na pinagtatrabahuan ng ate ko. Nakiusap ako sa kanya, Mama Mia, na dun muna kami ng anak ko. Nagtayo kami ng maliit na negosyo at pagkatapos noon, Mama Mia, ay dun ko na binuhay ang anak ko. Nandito pa rin ako ngayon. Wala na akong balita kay Owen at sa mga anak ko, Mama Mia. Ang huling balita ko ay may bagong girlfriend na raw ang asawa ko. Hindi ko na rin sila ginulo pa dahil alam ko naman na ako ang may kasalanan kung bakit nangyayari ang mga ito sa buhay ko. Owen, kung nasaan ka man ngayon, sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Hindi kita deserve. Nasaktan kita, sorry. Pasensya na talaga, Owen. Sana alagaan mo yung mga anak natin. Sana kung pumili ka man ng babae, yung babaeng hindi mamaltratuhin ang mga anak natin at ituturing na parang kanya. Sana makahanap ka ng babaeng deserving ng pagmamahal at pag-aaruga mo. Sa mga anak ko naman, Mama Mia, sana mapatawad nila ako balang araw. Sana mapatawad nila ang ina nilang nadala sa tukso at kalandian. Mama Mia, sana rin ipagdasal niyo ko. Sana tuluyan ng maging maayos ang buhay ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagmamahal, Yana. Ay nako, ewan ko. 'Di ba? Ganun eh. Minsan kapag nakaramdam tayo na oops, teka lang, parang may kulang. Parang may hindi napupulfill dito sa puso ko na pangangailangan. Meron tayong mga ganong pakiramdam kung minsan eh. Hindi naman po mali ang nararamdaman na yan. Lalo na kay Yana, 'di ba? Na walang oras sa kanya si Owen dahil kung saan-saan nagpupunta si uncle mo kasi nga nagtatrabaho, naghahanap buhay, nagpo-provide, merong provider mindset. So, hindi rin natin masisisi si Owen at hindi ko rin 100% masisisi itong si Yana. Kasi nga nakaramdam siya ng pagkukulang. Pero alam nyo, one thing is for sure, wala naman talagang perpektong relasyon. Walang perpektong pagsasama at walang perpektong mag-asawa. Bawat isa sa atin, aminin man natin o hindi, merong pagkukulang. Merong ganun eh. Pero, when you act out, because of that pagkukulang, kung may ginawa ka ng aksyon, na maling aksyon, dahil sa pagkukulang na yan, dun na tayo magkakaroon ng problema. Dapat talaga, number one requirement is communication. Dapat i-communicate mo dun sa asawa mo, dun sa mister mo na, love, pero merong kulang. Parang, okay naman na napoprovide mo, pero sana wag mo naman akong kalimutan yung mga obligasyon natin, ganun. Pwede nyo namang pag-usapan. Diba, sabi nga nila, iba't iba tayo ng love language. Kung yung iba, para sa akin, ang love language para sa akin is act of service. So, hindi ibig sabihin na ako ang mag-a-act of service sa'yo. Para sa akin, maa-appreciate ko kung nag-a-act of service ka sa akin. Gets nyo ba yun? Example, pinaglulutuan mo ako, sinusundo mo ako, ganon. So, yun para sa akin ang pagpapakita mo ng iyong pagmamahal for me. 'Di ba? Pero, hindi ibig sabihin na ganon din sa partner ko. What if yung partner ko gusto niya is, a love language. Oh, I love you, gwapong-gwapo today, parang ganon, appreciation. O di kaya na may mga gifts. Merong mga ganon eh. We call them materialistic but they're not. Ganon lang talaga ang pagpapakita nila o ang
ang batayan nila sa pagmamahal. Depende kasi yan sa kinalakihan mong environment, sa mga nakikita mo, syempre, 'di ba? Mga ganon. So anyways, para sa iyo, Yana, subukan mong kausapin si Owen na ipakita sa iyo ang mga bata. Kung magkahiwalay man talaga kayo ng tuluyan bilang mag-asawa, kung hindi na talaga mamimend yung broken relationship ninyong dalawa, at least man lang maging mabuti ang relasyon mo dun sa iba mo pang mga anak. Kasi ang pagiging mag-asawa pwedeng matuldukan. Kasi nga may hiwalayan, may annulment, may mga ganun, 'di ba? Pero ang pagiging isang ina mo sa mga anak mo, hindi yun dapat natutuldukan hanggat buhay ka dito sa mundo. So all you have to do now is to try your best na makausap si Owen, try your best na makausap yung mga bata, 'di ba? Maging nanay ka pa rin. Siguro ang pagiging mag-asawa ninyo ni Owen ang natuldukan, pero wag mo naman sanang pabayaan yung mga anak mo doon. Kasi baka sa susunod na mga taon, baka kapag uugod-ugod na si Mama Mia, yung mga anak mo naman ang magpapadala ng sulat dito. Ganun. Anyways, I know may nagre-react na naman dyan. Mama Mia, bakit ganito? Bakit inulit tong kwentong to? In-explain ko na po sa intro. Kung hindi po kayo nakinig sa intro, ay naku naman, bakit? Ganun. Diba? Ito po ay replay sa ating April, one of the uploads from April 2024. Kasi nga, ayun, para sa ating mga bagong subscribers and para na rin sa inyo, para may balikan kayong kwento o makapagpahinga tayong lahat. Anyways, bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa ating mga tapat at mapagmahal na mga members. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello ako kay Colleen Bueno, kay Gimaras Girl, kay Marlia Giana Shane, kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at syempre kay Freaky. Si Freaky po ang pinaka-kauna-unahan nating member dito. Maraming thank you sa'yo. And bukod sa mga members natin, ay nako, eto din ang ating mga subscribers na lagi pa rin nanonood. Kahit na may mga minsan na nagre-replay tayo, nanonood pa rin. Maraming salamat. I love you all so much. Kay Ma'am Judith McGovern, sabi niya dun sa ating kwento yesterday, so proud of you. So proud si Carla sa sarili niya at yung asawa niya ngayon sa pinagdaanan niya sa buhay. Proud rin kaming nakikinig sa storya ng buhay niya at nagtagumpay siya at masaya na siya sa kaniyang pamilya. Salamat po, Ma'am Judith. Hi din kay Maria Elena Abe ulit. Sabi niya, ang ganda ng kwento. Ayan, ang kwentong ito ay nung Thursday. Yan ang resulta ng ginawa mo, karma yan. Thursday, ang title ay Matinding Pag-iinit, Karma ang Kapalit. Ganon. Sinayang mo ang pamilya mo, ang magandang trabaho mo, bahay mo. Ayun. Forever, Mama Mia. Forever ko rin sa'yo. Hi kay Rosita Benavides. Sabi niya, proud of you, Carla, sa kwento natin yesterday. Basang sisiw na walang pugad. Napakatatag mo, mabuti ang puso mo, kaya ka pinagpapala. Kay Mr. Maharlika, ang tagal na nitong kwentong ito. Mga 2023 pa ang kaniyang kinumentan. Maraming salamat. Ginagawa mo talaga ang lahat basta mahal mo. That's true, no? Minsan nababaliw tayo, minsan nagpapakabaliw tayo because of love. Ganun. Grabe naman yung pag-ibig na yan. Pero wala naman pong exempted sa kabaliwan. Kahit nga siguro yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, minsan ding naging baliw dahil sa pag-ibig, 'di ba? Siguro lahat naman tayo nakaranas ng ganun, ano? LV Lapot, wow, Ma'am Carla, grabe ang kwento mo. Ang ganda ng story mo. Sa simula, sobrang hirap, pero sa huli, nagtagumpay ka. Ayun. Kay Maria Elena Abe, sabi niya, ang ganda ng storya, napakatatag mo. Gumanda pa ang buhay mo. Ang galing. Napatawad mo rin ang nanay mo, pero hindi mo na siya gusto pang makita dahil wala naman kayong connection. Totoo yun. Totoo yun. Hindi naman ibig sabihin na napatawad mo na balik na sa normal ang relationship. Hindi naman ganon. Lalo pat wala namang relationship na nabuo in the first place. Ganon. Hi kay Salvi Reyes. Ang kwentong kinumentan niya ay season 3, number 460, Sausawan ng Bayan. Hindi naman kasi lahat ganyang trabaho landi ang gusto nila. Diyos ko, matinding pinanghahawakan ng mga yan, kaya ganyan yung trabaho nila. Totoo. Merong
may mga rason kung bakit sila pumasok sa ganun dahil wala namang taong, 'di ba? Lalo pat babae, wala namang babaeng gustong magkaganon ng kaniyang buhay. Anyways, thank you very much sa inyong pakikinig at panonood dito sa channel natin. Naku, maraming salamat po dahil kahit na replay ito ay andito pa rin kayo hanggang sa mga oras na to. I love you all so much. Mwah! Hinihikayat ko rin po kayo na sana mag-share din kayo ng inyong sariling kwento dito sa atin. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. If you might, please share this video pod sa inyong mga sa inyong nagbisaya agad sa inyong mga social media accounts. Maraming salamat, paki-share po at huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa subscriber. Paalam sa inyong lahat, ingat po kayo palagi hanggang sa susunod nating upload. Bye-bye.